Sa halip na pag-iimbak ng armas ay mas mabuting solusyon na umano ang pagpapalakas ng ekonomiya sa gitna ng tensyon ng agawan sa teritoryo. Para sa detalye, balita mo kami, Emil Carion. Ikinakatakot ngayon ang pag-iimbak ng armas dulot ng tensyon sa Asia-Pacific region. Ito rin ang posibleng makasira sa isang mapayapang pagtatapos. Ang bansang China ay may territorial dispute sa Japan, South Korea, Taiwan at mga bansang naghahabol sa Spratlys ay kabilang ang Vietnam, Malaysia, Brunei at ang Pilipinas. Ang mga bansang ito rin ang nagpapalakas ng kanilang mga depensa, katulad na lamang ng bansang China na naglabas ng unang aircraft carrier. Ang pivot policy ng Estados Unidos na ipinahayag ni Pangulong Barack Obama sa katatapos lang nitong pagbisita sa Pilipinas ay mabisang pangontra sa posibleng kaguluhan na magsimula dito. Ang 17th Fleet ay binubuo ng mga naval task forces na nangangalaga sa seguridad at pagbalanse ng mga puwersa sa rehiyon. Si dating Presidente Fidel Ramos ay nagpahayag na huwag sanang mapag-isipan ng mga bansang ito ang di kinakailangang pag-iimbak na armas. Ito ay delikado para sa kapayapaan at pagunlad ng rehiyon. If you're talking about peace, yes, the U.S. will always be on our side. If we are talking about war, maybe the U.S. should not be on our side. Because who among the leaders of the world, or the peoples of the world, including Filipinos, kasama tayong dalawa dyan, would want World War III to happen during our time? 21st century? Is World War III going to be like World War II, which our parents suffered from here in the Philippines? No. This is the era of the thermonuclear bombs. Pwede ring sumali ayon kay FVR ang bansa sa Trans-Pacific Partnership. Ito ay ang mga bansang nasa Asia-Pacific Rim. Ito ay makakatulong para sa mga bagong komersyo, mga investors para mapanatili ang natatamong economic growth ng Pilipinas. We in the Philippines must first qualify to be part of the TPP partners. It takes a lot of doing because they have standards. And we are not yet fully there. Some countries of ASEAN are there already, like Malaysia. Bagamat ang sektor ng pagnenegosyo ay bukas sa panukala ng Amerika, dapat ding pagtuunan ng pansin ang pakikiisa sa ASEAN Economic Community sa 2015. Ang mga trade barriers and tariffs ay matatanggal sa 10 member states na rehiyon. Ang kailangan dito ay mapalakas ang panloob na galing at ekonomiya ng Pilipinas para may laban tayo sa ibang bansa at mapag-ibayo ang economic growth dito. All things being equal, if we were going to have the same regulatory environment, we were going to have the same cost of inputs, then I think the Filipinos have that innate managerial capability, plus also the fact that they have the talent, no, to be able to be successful in countries outside of the Philippines. That's why we do have a lot of Filipino managerial talent in other countries within ASEAN and outside of ASEAN. As far as the integration is concerned. Now, the main problem here is how best can we compete with our neighbors like Thailand and Vietnam in terms of availability of agricultural raw materials. The only way that we can benefit, of course, is we deriving raw materials from these two countries, bringing it in and value adding it and bringing it back to them or to the outside export world outside ASEAN. Mula sa report ni Freddy Abando para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.